Namalengke si Olivia pagkaalis ni Gael. Kasama sa mga pinamili niya ay isang kabang bigas. Nagpahatid siya sa isang tricycle pabalik sa rest house. Pagkatapos ay sinimulan agad niya ang pagluluto. Nagsaing siya sa malaking kaldero. Sinigang na baboy ang ulam na inihanda niya. 11:45 siya natapos na magluto. Lumabas siya ng backdoor upang ipaalam kay Gael na nakahanda na ang mga pagkain. Si Jeremy ang una niyang namataan. Nakita niya na tumatagaktak ang pawis nito dahil sa tindi ng sikat ng araw. May naisip ang dalaga. Bumalik siya sa rest house at kumuha ng face towel. Saka pinuntahan si Jeremy. Ngunit bago pa siya makalapit sa kinaroroonan nito, ay humarang si Gael sa dinaraanan niya. "Para sa akin ba yan?" He referred to the face towel. "How thoughtful of you." Kinuha nito ang kamay niya at idinampi sa mukha nito ang face towel. "Para kay Jeremy sana to." Wika niya sa isip. Tumingin siya kay Jeremy. Nakatingin din ito sa kanya. Hindi niya mabasa ang iniisip ng binata dahil walang mababakas na emosyon sa mukha nito. Mabilis na binawi niya ang mga kamay kay Gael. Tumalikod na sa kanila si Jeremy at bumuhat ito ng isang cement bag. Sinundan ni Gael ang direksyon ng mga mata niya. Medyo nagsalubong ang mga kilay nito na tila napaisip. Nagluto na ako. Maaari na kayong mananghalian," sabi niya rito. Nawala ang pagsasalubong ng mga kilay ni Gael. Ngumiti ito sa kanya. "Kukunin ko ng mga pagkain. Dito kami kakain sa labas ng mga tauhan ko, pati ni Jeremy. The way we always do kapag nagtatrabaho kami." Tinulungan niya itong dalhin ng mga pagkain sa mesang nakaset up sa labas. Inutusan nito ang mga tao nito na iwan muna ang mga ginagawa nila upang makapananghalian, kaya nagsilapitan ang mga ito sa kanila. Nagpalinga-linga naman si Olivia nang hindi niya nakita si Jeremy. "Nasaan si Jeremy?" tanong niya. Walang nakakaalam kung nasaan si Jeremy, kaya nagkusa siyang hanapin ito. Natagpuan niya itong nagpipiko ng lupa sa paligid ng isang puno ng bayabas. "Jeremy, kain na tayo!" Yaya ni Olivia sa binata. Tumingin ito sa kanya, pero agad din itong ibinalik ang atensyon sa ginagawa. "You go ahead without me. Tatapusin ko pa to." "Makakasama sa katawan mo ang magtrabaho ng walang laman ng sikmura. Balikan mo na lang yan kapag nakakain ka na, Jeremy." Tila ayaw pa rin itong sumama sa kanya, pero tila hindi rin ito makuhang makipagtalo sa kanya, kaya pumayag na itong iwan ang ginagawa nito. Isinandal nito ang piko sa puno ng bayabas at magkasabay na silang naglakad. "Ililipat mo ba ng pwesto ang puno ng bayabas?" tanong niya. "Ililipat? No, I'm just planning to move it away from the construction site para hindi yun makaabala." "Malaki na ang puno na yun. Ilang taon na lang ay mamumunga na yun. Maaari niyo bang itanim uli yun? Maganda yung ipwesto sa harap ng bahay." "Sure," simpleng sagot nito. Nakaupo sa lupa si Gael at ang mga tao nito habang kumakain nang dumating sila ni Jeremy. "Maupo ka muna, ipagsasandok kita," sabi niya sa binata. Kumuha siya ng pinggan, nilagyan niya iyon ng pagkain at mga kobyertos, saka inabot kay Jeremy. "Basa ang pangitaas mo. Gusto mong ikuha kita ng damit?" "Hindi na kailangan," sagot nito. "Masamang matuyuan ng pawis. Sandali lang, ikukuha kita ng pamalit." Mabilis siyang nagpunta sa master's bedroom. The room smelled like Jeremy. Kahit ilang beses pa lamang itong natutulog roon. Binuksan niya ang closet. Mangilan-ngilan lamang ang mga damit nito na naroon. Kumuha muna siya ng asul na t-shirt. Iniayos muna niya ang kama bago siya muling lumabas ng rest house. "Heto na, Jeremy," wika niya. Tila nag-aatubiling tinanggap nito ang t-shirt sa kanya. Thanks." "Isuot mo na agad yan para hindi mababad ang likod mo sa pawis." Bilin niya. Tumango lamang ang binata. "Babalik na ako sa bahay," paalam niya. "Aren't you going to eat with us, Olivia?" tanong ni Gael na nagdiningning ang mga mata. "May pagkain na ako sa loob," tugon niya. "Sumabay ka na sa amin. Huwag ka nang mailang, we don't bite," wika pa ni Gael. "Huwag mo siyang pilitin, Gael. Can't you tell she doesn't feel at ease in the company of a bunch of guys?" tanong ni Jeremy na parang medyo naiinis sa kaibigan nito. Bumaling ito sa kanya. "Sige na, bumalik ka na sa bahay." Tumango siya rito bago siya naglakad patungo sa rest house. Ang akala niya ay hindi napapansin ni Jeremy ang mga nararamdaman niya, kaya hindi niya inaasahang napansin nito na hindi siya sanay na makisalamuha sa maraming lalaking hindi niya kakilala. Kaya tumanggi siyang sumabay sa mga ito sa pagkain. Hindi naman pala siya invisible sa paningin ng binata.
Sana ang damdamin ko naman ang kasunod na mapansin niya. May ngiti sa labi na wika niya sa sarili. Naguhugas si Olivia ng mga pinagkainan nang pumasok si Jeremy sa kusina. Kumunot ang noo nito nang makita ang mga hugasin niya. May kailangan ka, Jeremy? Tanong niya. Nan, pupunta lang ako sa restroom. Dito ba nanggaling ang mga pinggan na ginamit namin kanina? Oo, ang mga ito ang nakatabi sa Chinese cabinet. Bakit kailangan mong ilabas ang mga yan? May sariling pinggan at baso ang mga tauhan ni Gael. Yun din ang sinabi sa akin ni Gael kanina. Pero sayang din naman kasi ang mga to. Hindi nagagamit at baka hindi na magamit kahit kailan. Kaya nagpumilit ako kay Gael na ilabas ang mga to. And now you have to wash them too? Wala yung kaso sa akin. 3 tao lang ang usapan namin ni Mang Damian na pagsisilbihan mo rito. Hindi 3 dosena. Ayoko nang ipagluto o ipaghugas mo ng pinggan ng mga tauhan ni Gael. Wala namang kaso sa akin yun, Jeremy. Hindi naman nakakapagod ang mga yun. Ang sabi ko, hindi mo na sila uli pagsisilbihan. Hindi na siya kumontra pa dahil baka lalo itong magalit. Hindi niya gustong nagagalit ito. Oo, naiintindihan ko. Wika niya. Good. Nilagpasan na siya nito. Binalikan niya ang ginagawa. Maya-maya ay lumabas ng banyo si Jeremy. Papalabas na ito ng backdoor nang bigla itong huminto at lumapit sa kanya. I'll help you wash the dishes. Wika nito. Ha? Hindi na kailangan. Hindi ito nakinig sa kanya. Kinuha ni Jeremy sa kamay niya ang pinggan na nasabunan na niya at itinapat sa gripo. Malaki ang mga kamay nito. Makalyo rin ang mga iyon. Tanda na sanay ito sa mabibigat na gawain. Sanay ka sa gawaing bahay. Puna niya. They were standing close to each other. She could feel his body. I cook my own food and do my own dishes. Wika nito. Wala ka bang kasama sa bahay mo? Sa isang condo unit ako nakatira. And yes, mag-isa lang akong nakatira doon. Lahat ba ng gawaing bahay ay alam mo? No, I don't do the laundry or clean my pad. Pero bihira pa rin sa mga lalaki ang may alam sa ilang gawaing bahay. Lalo na dito sa San Agustin. Nabubuhay pa rin kami dito sa tradisyon. Ang mga babae ang naglilingkod sa mga lalaki rito. There was a time na ganoon din ang paniniwala ko. Na dapat ay pinagsisilbihan niyo kaming mga lalaki. Bata pa ako noon. I was in love with things that were traditional. Pero nabura na ang mga lumang paniniwala ko. I don't expect women to treat me like a king anymore. Instead, I treat them like queens. Women like being spoiled. I know that for a fact. I'm more than willing and happy to oblige them. Inisip niyang iyon kaya ang dahilan kung bakit nagpresenta itong tulungan siyang maghugas ng mga pinagkainan. Marahil ay hindi nito matiis na nakikita siyang nahihirapan. Maaari ka nang bumalik sa labas, Jeremy. Ako nang magpapatuyo ng mga to, sabi niya. Inabot niya ang mga nakapatas na plato upang dalhin niyon sa lamesa. Ako na ang magbubuhat. Pigil nito sa kanya. Lumapat ang mga palad nito sa ibabaw ng mga kamay niya. Nagkatinginan sila. Kusa niyang hinila ang mga kamay niya. Sige, ikaw na lang. Aniya nang makabawi. Sa halip na buhati ng mga plato, ay lalong lumapit sa kanya si Jeremy. You smell great. Parang dumikit na sa iyo ang halimuyak ng mga bulaklak ng ilang-ilang sa farm niyo. Wika nito. Hindi niya alam kung paano niya ito sasagutin. Tila kasi hindi gumagana ng maayos ang isip niya dahil sa sobrang kaba. Napigil niya ang kanyang hininga nang hawakan siya nito sa mga balikat at iniharap dito. Hindi niya maintindihan kung lalayo siya. Pero kahit siguro gustuhin niyang lumayo ay hindi niya magagawa. Parang nawawalan siya ng lakas. Idinikit ng binata ang mukha nito sa buhok niya at sinamyo iyon. Bumaba ang mukha nito sa kanyang tenga at balikat. Wala nang kasimbilis ang pagdibok ng puso ng dalaga ng sandaling iyon. Tumingin siya sa mga mata nito. May nakita siya sa mga iyon na hindi niya nakikita noon. Ngunit bago pa siya makasiguro na iyon ang nakarehistro sa mga mata nito, ay nawala agad iyon nang tumawag si Gael sa labas. Jeremy, nandyan ka ba? Mabilis naman na lumayo si Jeremy sa kanya. Parang hindi ito makapaniwala sa ginawa. Sorry, I shouldn't have done that. Wika nito. Nagmamadali na itong lumabas ng backdoor. Naiwan naman na natigilan ng dalaga. Are you going home? Oo. Tugon ni Olivia kay Gael pagkalabas niya ng rest house. Iyahatid na kita sa inyo. Palabas din ako. Tinanggap niya ang pagmamagandang loob nito. Sumakay sila sa asul na SUV nito. Itinuro niya rito ang direksyon patungo sa farm ng pamilya niya. Saan ka pupunta? Tanong niya.
May dinner meeting ako sa Maynila tonight. I'll be back tomorrow. By the way, sorry sa favor na hiningi ko sa'yo kanina. Bakit ka humihingi ng sorry? Kinausap ka ba ni Jeremy tungkol doon? Yes, he had a point. Wala akong karapatan na ipagawa sa'yo ang mga gusto ko. Kung sa akin ay baliwala na ipagluto ko kayo. Sa palagay ko ay ayaw niya na nakikitang pinagsisilbihan mo ang ibang tao. Baka nahihiya siya na makarating kay Itay na marami akong ginagawa sa rest house. Nagkibit balikat lang ito. Have you lived in this town all your life, Olivia? Pag-iiba nito ng usapan. Oo, doon ako sa farm namin isinilang at lumaki. Ang sabi nga ni Jeremy, parang dumikit na raw sa akin ang amoy ng mga ilang-ilang namin. The memory amused her a little. Really? Ang sabi niya ay amoy ilang-ilang ka? I didn't notice. Siya pa lamang ang nagsabi nun sa akin. Maybe he associates you with this town, pero wala kang balak na lisanin ang bayang to? Umiling siya pero saglit na natigilan. Kung kakailanganin kong umalis, bakit hindi? What would make you consider leaving your hometown? Gaya rin ang sagot mo sa akin noon. Kung may makikilala kong isang tao na makakakumbinsi sa akin na lumipat sa ibang lugar para makasama siya. Tila may kahulugang wika nito. Ngumiti pa ito sa kanya. Namataan niya si Abby sa di kalayuan. Nakaupo ito sa isang lilim ng isang puno ng yellow bell. Nakapangulumbaba ito, tila naiinip na. Maaari mo bang ihinto sandali ang sasakyan sa banda roon? Itinuro niya ang puno ng yellow bell. Ginawa naman ni Gael ang sinabi niya. Ibinaba niya ang salamin ng bintana. Abby, anong ginagawa mo riyan? Nataranta si Abby nang makita siya. Pagkatapos ay tinignan nito si Gael. Parang nakahinga ito ng maluwag. Ang akala ko ay si Jeremy ang kasama mo, Olivia. Mabuti na lang at hindi. Wika nito. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Muling nangalumbaba si Abby. Inutusan kasi ako ni inay na maghatid uli ng pagkain kay Jeremy. Nagpapalipas lang ako ng oras dito dahil wala akong planong magpunta sa dating bahay ng mga Hernandez. Nakalabing wika nito. Hindi ka ba naiinitan dyan? Tanong niya. Ayos lang ako rito. Maya-maya ay uuwi rin ako. Siya nga pala. Tumayo ito at iniabot sa kanya ang supot na dala nito. Kunin mo to, matamis yan. Ibigay mo kay Jeremy pero wag mong sabihin na sa akin ang galing. Baka kasi pagalitan ako ni inay kapag iniuwi ko yan. Sige, sigurado ka bang ayos ka lang dyan? Oo, tumuloy na kayo ng kasama mo sa pupuntahan nyo. Bumalik ito sa lilim ng yellow bell. Itinaas uli niya ang salamin. Tiningnan niya si Gael. Nakatingin pa rin ito kay Abby kahit na itaas na niya ang windshield. Gael, umalis na tayo. Pukaw niya sa binata. Oh, sorry. Pinaandar na nito ang sasakyan. Is she a relative of yours? Usisa nito. Hindi, dati ko siyang kaklase sa elementarya. Medyo kakaiba ang dating niya. Nakangiting komento nito. Medyo iba nga si Abby sa kadalagahan nito. Nanggaling sa ibang bayan ng kanyang ina. Based sa sinabi niya ay parang itinutulak siya ng mother niya na manligaw kay Jeremy. Maraming mga magulang dito ang gustong maging manugang si Jeremy. Hindi naman sila masisisi ng kahit na sino. Mataas ang tingin ng mga residente rito kay Jeremy, pati na rin kay Marvin, dahil ililigtas nila ang bayan na to. Marami ka palang karibal kay Jeremy. Nahiya siya pero hindi siya masyadong nagulat sa sinabi ni Gael. Hindi niya sinisikap na itago ang damdamin niya kay Jeremy kapag nasa paligid si Gael. Kaya marahil nahalata nito na may pagtingin siya sa kaibigan nito. Maybe you should be more aggressive. Payo nito sa kanya. Sinulya pa nito ang lalagyan ng mga minatamis sa tabi niya. Give that to Jeremy, like Abby told you. But wait, can I see that before you give it to him? Kinuha nito sa kanya ang lalagyan ng mga minatamis at sinilip ang mga laman niyon. Kumuha ito ng isa. What's this? Kondol yan. Isinubo nito ang dried kondol. Too sweet. Ibinalik nito sa kanyang lalagyan ng mga minatamis. Give that to Jeremy tomorrow. Tiningnan ni Olivia ang mga dinala niyang minatamis habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Gael ng nagdaang araw. Pakiramdam niya ay pinararating sa kanya ni Gael na kailangan niyang maging mas malambing kay Jeremy para mapansin siya nito. Kahit kailan ay hindi niya naisip na manligaw sa isang lalaki. Taliwas kasi yon sa paniniwala niya. But she was willing to do whatever it took to win his heart. Huminga muna siya ng malalim. Saka siya pumasok sa dating propiedad ng mga Hernandez. Gaya ng nakaraang araw, ay maagang nagtatrabaho ang mga tauhan ni Gael.
Nakasisiguro siya na nasa construction site din si Jeremy upang tumulong sa pagtatayo ng planta. Lumipat siya sa front door. Hindi iyon nakalock. Iniiwan na iyon ni Jeremy na nakabukas tuwing umaga para makapasok siya pagdating niya. Pagpasok niya sa rest house ay ipinatong muna niya sa dining table ang mga minatamis. Saka siya nagluto ng almusal. Pumasok naman si Gael sa back door. I knew you were cooking breakfast. Wika nito. Naamoy mo ang mga niluto ko? Nope, pero nakita kitang dumating 20 minutes ago. You're the type of woman who never forgets to feed her man. Unfortunately, tumanggi si Jeremy nang yayain ko siyang magpunta rito para mag-almusal. Wala raw siyang gana. Dapat ko siguro uli siyang pilitin na kumain. Do that. Hinanap nga niya sa labas si Jeremy. Nagpapala ito ng buhangin at graba. Jeremy, mamaya na yan. Kumain ka muna. Nakangiti na wika ng dalaga. I'll eat later. Nalipasan ka na ng gutom kapag dumating ang oras na yun. Halika na sa bahay. Parang tinimbang pa nito kung sasama ito sa kanya. Pagkuhan ay binitawan nito ang pala. Walang salitang naglakad ito. Sumunod naman siya sa binata. Kumakain na si Gael nang pumasok sila sa backdoor. Jeremy, mabuti may gana ka nang mag-almusal. Masarap ang mga niluto ni Olivia, as usual. Hindi tumugon si Jeremy kay Gael. Umupo lamang ito. Ipinaghain niya ito at pinagtimpla ng kape. Sumabay ka na sa aming mag-breakfast, Olivia. Hindi naman ako iba sa'yo para mailang ka pa rin sa akin, right? Alok ni Gael sa kanya. Sige, okay lang ba, Jeremy? Tanong niya. Yeah, take a seat. Tugon ng binata. Humila siya ng silya sa tabi nito. Maya-maya ay itinuro ni Gael ang lalagyan ng mga minatamis sa mesa. Sa'yo ba yan, Olivia? Oo. Dinala ko ito para kay Jeremy. Iniabot niya kay Jeremy ang mga minatamis. Jeremy seemed surprised. What's that? Mga minatamis. I don't like sweets that much. Ganoon ba? Hindi niya alam kung paano itatago ang pagkadismaya niya. Just give it to me. I always have room for dessert. Wika ni Gael. Inagaw nito sa kanya ang mga minatamis. Kumuha ito ng isang bukayo. Tila sinadya nitong ipakita kay Jeremy ang pagkagat at pagmuya roon. It's good. Next time na hindi tanggapin ni Jeremy ang pagkain na ibinibigay mo sa kanya, ipasa mo sa akin, Olivia. Tinapunan ito ng masamang tingin ni Jeremy. She didn't know how to interpret his reaction. Naiinis lang ba ito sa pag-akto ni Gael na parang bata? O nagsisisi ito na hindi nito tinanggap ang mga minatamis? She hoped it was the latter. Babalikan ko na mga tauhan ko. Thank you for the delicious breakfast, Olivia. Nakangiti na wika ni Gael. Nangapa siya ng maaari nilang mapag-usapan ni Jeremy nang maiwan silang dalawa sa kusina. Ibubuka pa lang niya ang bibig para magsalita, ngunit natigilan siya nang itulak nito ang mga pinggan nito. I'm full, lalabas na ako. Wika nito. Napabuga siya ng hangin. Alam na niya ngayon ang pinagdaraanan ng mga lalaki. Mahirap pala ang manligaw. Pagkatapos mag-almusal at mahugasan ng mga pinagkainan nila, ay winalis ni Olivia ang mga tuyong dahon sa harap ng rest house. Tiningnan niya ang puno ng bayabas na itinanim doon ni Jeremy nang nagdaang araw. Sa isip niya ay nakita niya na may nakasabit na swing sa isang sanga niyon kapag tag-araw. Kapag Disyembre ay makukulay na Christmas lights ang nakapalibot sa mga sanga niyon. Mainit na sa labas, kaya pagkatapos niyang magwalis, ay ipinasya niyang dalhan ng face towel si Jeremy. Ngunit gaya ng dati ay hinarang siya ni Gael. Hindi ito para sa'yo. Pangunguna niya rito. He smiled at her. I know, give that to me. Kinuha nito sa kanyang face towel. Tumanggi siyang ibigay iyon dito. Hindi sabi to sa'yo eh. Sa tingin mo ba ay papayag si Jeremy na magpapunas ng pawis sa'yo? Hindi ko naman susubukang punasan ng pawis niya. Ibibigay ko lang sa kanya tong bimpo. Pero yun ang gusto mong gawin, right? Ang punasan ng pawis niya. Sa akin mo na lang gawin. Ayoko nga, ang pagtanggi ng dalaga. Hindi niya maintindihan kung bakit sinisira nito ang diskarte niya. Binabaliwala ka niya, kaya pagsilosin mo na lang siya. Pagsilosin? Nalilitong tanong niya. Sumulyap siya sa kinatatayuan ni Jeremy. Pinapanood nito ang paghihilaan nila ni Gael ng face towel. His jaw clenched before he turned away. See? Mas effective ang ganito. Wika ni Gael. Sinadya mong gawin iyon para makita ni Jeremy? Yup. Tama ba si Gael? Nagalit ba si Jeremy sa nakita nito dahil nagsiselos ito? Sana nga. Wika niya sa sarili.
Bakit mo ako tinutulungan kay Jeremy? Sabihin na lang natin na gusto kong kumpirmahin ang hinala ko na may gusto sa'yo si Jeremy. Sa tingin mo, may gusto siya sa akin? Gulat na tanong niya. Yes, napansin ko nang una pa lang kitang makilala na mahigpit siya sa'yo. Sinasadya kong lumapit sa'yo para mapag-aralan ko ang reaksyon niya. So far, nasa kanya ang lahat ng senyales na may gusto siya sa'yo. Ipinagtataka ko lang kung bakit hindi pa rin siya gumagawa ng move gayong sa pagkakakilala ko sa kanya ay hindi naman siya torpe. Hindi siya sigurado kung may kakayahan ng puso ng isang tao na ngumiti. Pero iyon ang nararamdaman ni Olivia, na may malapad na ngiti sa puso niya ng mga sandaling iyon. Dahil sa mga sinabi ni Gael. Sa tingin mo, bakit pinipigilan niya ang nararamdaman niya sa akin? Hinagod siya nito ng tingin. This is just a guess. Baka ayaw niyang magka-girlfriend ng probinsyana. Huwag kang masasaktan pero medyo malayo ka sa mga babaeng nai-involve sa kanya. Parang nawala ang ngiti sa puso niya. Hindi ko mababago ang bagay na yun. Isa talaga akong probinsyana. Wala akong sinabi na baguhin mo ang sarili mo para sa kanya. You don't have to change anything about yourself to please a man, Olivia. Kung hindi matanggap ni Jeremy kung sino ka, hindi siya karapat-dapat para sa'yo. But don't lose hope. Matagal pa naman siyang mananatili rito. Who knows, kapag pinagselos ko siya araw-araw, mapilitan na siyang magtapat sa'yo para hindi ka na mapunta sa ibang lalaki. Napangiti siya. Para kang si Wendy. Hindi niyo pa ako masyadong kilala pero sinusuportahan niyo na ako kay Jeremy. Siguro nakita rin ni Wendy ang nakita ko. Ano yun? You look at Jeremy as if the sun rises and sets with him. Hindi ko rin maintindihan ang nangyayari sa akin. Mula nang makilala ko si Jeremy, naging mahalagang bahagi na siya ng buhay ko. Kapag umalis siya ng San Agustin, may pakiramdam ako na hindi ko siya makakalimutan kahit kailan. Kaya nang sabihin ni Wendy na gumawa ako ng paraan para malaman ni Jeremy ang nararamdaman ko, pinakinggan ko siya kahit may agam-agam ako sa simula. Alam ko kung ano ang tawag sa nangyayari sa'yo. It's called the love of a lifetime. It can change your whole life forever. Kaya hanggat alam mo sa sarili mo na malaki ang pag-asa mo sa kanya, gawin mo na ang best mo para mapansin niya ang kahalagahan mo. Walang masama kung ipaparamdam mo ang pagmamahal mo sa kanya. Nakangiti na wika pa ni Gael sa kanya. May pag-asa nga ba na mapansin siya ni Jeremy? Gayong tila iwas ito sa kanya? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.